Magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber no, mga friend. Hanggang ngayon, impeachment pa rin, Senado, kung kailan yung, mga gulo. Anyway, ang ano natin dito, no, paano lulusot tong si Sara Duterte na to sa impeachment, sa trial sa Senado. No? Pangyayari ito. Ito, isang kasong nakasampa sa kanya. Yung threat, grave threat sa Pangulo. Oh. Na tinatanggi niya. Oh. Threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Sona. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Mana yan. O yun o. Alam nyo sa mga friend, pag ito na-acquit sa Senado, sa mga kasalanan nito na isasampa sa kanya, nitong Kongreso, 215, may humabol pa hong 25, mahigit 240 na yata pero 250 lang yung mga kongresong parang yung mga senador, ay mga congressman, may humabol pa hong 25 kahapon yata. So 80% na ho ng kongreso ang gustong ma-impeach ito. At yun nga yung mga ebidensya naman na para ito impeach, grabe. Kaya siguro, palagi ko, yung abogadong magpapanalo sa Senado, baka pwedeng ipagpatayo ng monumento, pinakamatalinong. Yan lang, paano mo ilulusot yan, mga friend? Ha? Paano mo ilulusot yan? Anong depensa ang gagawin mo dyan sa kaso na yan? Na pinagbantaan niya ang buhay, na ipapapatay niya ang mag-asawa, Pangulo, saka First Lady, at saka yung marami pa ho yan, pinagmamalaki niya pa yan. Na sinasabi niya na magkaibay ka kami ni Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino hindi siya nagbilin, kaya hindi siya nakagante. Ako hindi. Pag ako napatay, patay din sila. Ganun, magmamalaki niya, di ba? Yun. Hindi naman ho nakatago yan. May mga nag-i-interview sa kanya, yan ang mga kanyang pinagsasabi. Kaya nga pinatatawag siya ng NBI para tatanungin siya kung sino yung taong kinausap mo para pumatay dito sa First Lady at saka sa Pangulo at saka sa Speaker. Pero hindi niya sinipot yung NBI. Diyan pa, 7 yata yung 7 yung mga kasong isinampa sa kanya. Betrayal of public trust, bribery, yan nga, parang, tawag dito, basta madami. At puro matitibay yung kaso, puro matitibay na kaso. Kaya, pero yan, anyway, itong nangyayari na to, mga friend, unexpected hula to. Kasi nga, magkakasama sila, di ba? Unity sila, unity. Ngayon yan nangyari, di ba? Diyan mo pumapasok yung God moves in a very mysterious way, no, mga friend? Diyan pa lang, di na siya lusot. Isa lang ang lumusot doon sa mga nakasampa sa kanyang kaso. Guilty na siya. Guilty na siya. Ang dami, di ba? Tsaka dito sa senaryo na to, mga boss,
Dito natin nakita kung anong uri ang mga politiko na mga ayaw ma-impeach ito na naka-line up pa kay Marcos, ha? Sa senatorial slate, putik yan. O, alam nyo, mabigat yan. Hindi basta-basta kapal ng mukha ang kailangan mo dyan. Takin mo, nakakatingin ka kay Marcos, pero ina-underground mo siya, di ba? O, pakinggan natin ito kay Atty. Enzo, ha? Pero bago yung kay Atty. Enzo, ito muna. Ang astig na VP Sara Duterte namin, bagay maging presidente future. Ang galing ng mga Duterte, mano sa bayan natin. O, ito. Toging-togi si Sara dito, oh. Ayan siya, oh. Oh, poging-pogi, okay, tamo. Pogi-pogi, ano. Astig-astig, eh, ngiti-ngiti, pogi-pogi, eh, Nainitan siguro, buti hindi nagpakalbo. Pogi-pogi, Alat ni, bata mo. Ha? Ang ano nito, eh. TikTok ko ito, eh. Ang galing ng mga Duterte, mano sa bayan natin. Mano sa bayan natin, Ang astig ng VP Sara Duterte namin, bagay maging president future. Future president, balik to kayo. President future. Cute-cute, akalat niya, bata mo. Pogi-pogi, diba? Pogi-pogi. Saan ka nakakita ng vice president na ganyan, di ba? Basta ulit mga bossing, halin at pagtuunan ulit natin ang pansin itong maiinit at trending na mga kaganapan sa social media at mundo ng politika. Mga Duterte, umuso sa pagkadismaya, at Marcolita, napahiya sa nangyari, matapos na ma-impeach si Sara sa mababang kapulungan ng Kamara at nakakuha ng mahigit sa inaasahang bilang ng pirma, abay nagwala at nasipagyakan daw ang mga alapures ni Digong. Bakit naman daw sobrang bilis? Kaya naman dahil sa sobrang yabang ng mga nasa kampo ni Duterte, na kahit daw ma-impeach si Sara. Sobrang bilis pa ba yung pagkaka-impeach sa Kamara? Last day na yata, eh. Saka lang siya na-impeach, eh. Para nga sa akin, mabagal pa, eh. Dapat noon pa yan, eh. Kaya nga sinisisi sila ni Chis Escudero, eh. Ngayon nyo lang ipinasa sa amin, eh. Kaya ano na kami, parang gano'n, sila sinisisi ni Chis Escudero itong Kamara na to. Bakit ang tagal-tagal inupuan nyo 2 buwan? Diba? Yun ang sabi, ha? Tuloy. Si Sara sa Kongreso, abay sure ball na mananalo sila sa Senado. Subalit, sinagot naman ito ng isang magiting na political analyst ang mga kahambugan ng mga Duterte. Ngayon na na-impeach na yung Vice President, pwede nang i-lift yung bank secrecy laws, pwede nang buksan yung kanyang mga bank accounts para makita kung totoo ba yung sinasabi ni Senator Trillanes na bahagi ng pumasok sa kanyang accounts ay galing sa mga drug lords, pogo lords, and other lords. No? Ay na-expose. Pag yan ay napatunayan na totoo, pressure yan sa mga senador. Sila ba ay hindi magkukulik ng Vice President na na-link sa drugs? That could be an additional pressure on the Senate. So dumating sakali yung IC. Ang problema doon sa Quiamas, hindi natin alam. Baka pati kaluluwa nito mga to, nakasanla na sa Duterte. Di ba? Yun na lang ginawa nila. Nagsipirma na lahat para ma-impeach si Sara. Yung mismong naka-line up kay Marcos, mga senatorial line up niya, hindi nagsipirma. Anong pressure pa yun? Di ba, mga boss? Ano pang kailangan pressure doon? Naka-line up ka na riyan. Anong mukha meron ka at ayaw mo ma-impeach yung Sara Duterte? Di ba? Kaya ka hindi pumirme. Ayaw mo. Against ka na ma-impeach siya. Pero naka-line up ka kay Marcos. Sobrang kapal ng mukha mo. Para makaharap ka pa sa... Ewan ko, no? Ganun talaga siguro. Para may pera ka, kailangan makapal ang mukha mo. Di ba? Sa kaliwa, sa kanan ka, di ba? Tuloy. ICC. Ito ay another element for conviction. Kung ta-Abril, magpa-file ng mga criminal cases against the Vice President, the former President, the cohorts, then that is another nail on the coffin of the Dutertes and another pressure on the senators to convict. That will happen fast in April, which can help
the impeachment case or the conviction of the Vice President. Pero, sinasabi ko nga, depende yan dun sa mga ibang variables like social media, yung lifting ng bank secrecy laws, tsaka yung ICC, yung cases to be filed. Huwag mong kalimutan, a plunder case is non-bailable. Pero ang magiging main issue sa trial, legal ba, constitutional ba, na kahit siya nagsimula sa 19th Congress ng Senado, ay pwede siyang magpatuloy sa 20th Congress ng Senado. Pwede. Dahil wala namang nakalagay sa konstitusyon na bawal yon. At dahil nga sa sinabi ni PBBM noon na hindi niya suportado ang impeachment ni Sara, abay todo ang pagkapaiyan ng mga DDS dahil nga sa pagpapakalat nila na natakot si PBBM sa puwersa ni Duterte, subalit ang katotohanan ay Ang unang nakapirma, si Sandro Marcos, anak ng presidente. At alam niyo kung sino yung huling nakapirma? Si Martin Romualdez, yung speaker ng Kamara. O, anong ibig sabihin yan? Bakit si Sandro Marcos yung unang pumirma? Para ipakita, sumunod na kayo, o ito na, nauna na ako. Kaya huwag niyong isipin ang Malacanang hindi sinusuportahan ng impeachment. Ang malinaw dito, ang Malacanang, suportado yung impeachment na yan. Kahit sabihin nilang hindi sila makikialam dyan, hindi matutuloy yung impeachment na yan kung walang basbas ang Malacanang, ang presidente. Kaya lang, hindi naman siyempre magsasabi ang presidente. Pero paano mo makikita dun yung papel ng Malacanang? Ang unang nakapirma, si Sandro Marcos. So walang nangyari doon sa mga rally-rally ng iglesia. Walang nangyari doon sa yabang ni Marcoleta. Oh, mas nagtagumpay ang rally natin, di ba? Noong January 18, mas nagtagumpay yung rally noong January 31. napabalita ang pagbabanta ng mga Duterte sa administrasyon dahil sa mabilisang impeachment, abay heto, rumesbak naman itong Maka Marcos. Basta pag Duterte, huwag natin pagkakatiwalaan. For sure, may madilim na balak yan. Basta Rodrigo Duterte, may madilim na balak. May masamang plano yan. Yung kay Bastay naman, as usual, it's not worth reacting kasi walang kwenta, pang bobo eh. So, ito yung banta. This administration is treading on dangerous ground if they are unfazed by the over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo, then they are blindly marching toward an even greater storm, one that could shake the very foundation of their rule. Parang ano talaga to, no? Parang ChatGPT. Let's clarify one thing. No? Hindi po para kay Duterte yung rally ng INC. Hindi ho lahat ng pumunta sa rally ng INC ay anti-impeachment. It's not a support for Sara Duterte. It's not a support for the Dutertes in general. Sinusuportahan ng mga miyembro yung simbahan. Kung meron bang namulitika doon, hindi yung mga members yun. Si Marcoleta lang yung namulitika doon. Oo. Kapansin-pansin, maraming mga kilalang pangalan, kalamihan dito mga political dynasties, mga dinastiyas. Ito mga friend. Ito yung hindi basta kapal na mukha meron. No? Sa politika, mga malaking pangalan sa politika, mga tulad ng Arroyo, Villar, Revilla, Villanueva, na kapansin-pansin ngayon ay nasa grupo na ng administrasyon. Halimbawa, si Bong Revilla tumatakbo sa line-up ng administrasyon sa Senado. Si Camille Villar tumatakbo sa line-up ng administrasyon sa Senado. Kahit si Joel Villanueva nasa grupo ng mayorya sa Senado. Kahit si Eddie Villanueva, yung ama niya, congressman ngayon, nasa grupo ng mayorya, majority. Gayon din si Erwin Tulfo. Pero Tiyatang Eddie Villanueva na ito yung tumakbong presidente. No, ito yata yung Jesus is Lord yata ito. Oo. Binilang niya yung miyembro niya, tinayemistry yata niya. Panalo na ako. Ang miyembro yata na ito, may 4 na milyon yata kung di ako magkakamali. Parang ganun parang ganun lang. Wala, kasi tinayemistry niya eh. Kaya alam niya, panalo na siya eh. Natalo. Pucha, nadaya ako. Nahanap niya yung miyembro niya, wala eh. Oo, diba? Kaya matalino si yung sekta isa. Si Mike Bilardem, talino yun, oo. Tatakbo lang daw siya presidente kung kada isang miyembro niya ay makakakuha ng 10 boto. Written na 10 pirma kada isa niya. O, patakbo akong presidente. Di ba? Is yun, di ba? O. Ang tayo mo, 10. Kung meron siyang 1 bilyong nagago, nagago. Napaunimala. Doon sa siya, yung prayer request. O, mga prayer request din yun eh. O, di ba? Oo. Buhay. Ano ba? Isa lang po ang Diyos. Meron po siya 10 utos. Ano ba kayo? Matalino si Yun, yung sa El Shaddai, oo. Kailangan kumuha kayo ng 10 signature. Pasa nyo sa akin at tatakbo kong presidente. Yun ang kanya.
Ito si Villanueva kasi kinuwenta lang yung miyembro niya, tinay mystery niya, talo. Pero pagdating sa butuan, sa impeachment, kahit mga nasa admin sila, hindi sila pumirma sa impeachment. Anong ibig sabihin niya? Parang sumasama lang yata sila sa Presidente Marcos Pero pagdating na ng malapit na ang election sa 2028, parang magsasara yata ang mga ito Ito yung isang bagay na pag-iingatan ng administrasyon. Oportunista ang labas ng mga ito Sa tingin ko lang, opinion ko lang po yan. Sa totoo lang, lumalabas, sara pa rin pala sila. Yan ang sabi ni Ka-Percy. Bongbong, mag-ingat ka sa mga nakapaligid sa iyo. Oo. Di ba? Hindi naman siguro gano'n napakahina ni Bongbong Marcos para hindi niya mapamalaman itong mga nakapaikot sa kanya. Gusto lang siyang gatasan, di ba? Hindi nila papayagang ma-impeach si Sara. Hindi sila pumirma doon. Pero kahit na lahat ng mga halos 250 na mga kongresista ng mga administrasyon, actually, mga pro-admin na mga kongresista yon. Siyempre si Speaker Martin Romualdez ang nanguna doon. At mismo ng anak ng presidente ang naunang pumirma. Pero hindi pa rin pumirma itong sila Arroyo. Ang mga kongresista kasi dyan, si Arroyo Gloria, kongresista yan. Si Camille Villar, anak ni Cynthia Villar at Manny Villar, kapatid ni Mark Villar, kongresista yan ngayon. Tumatakbong senador yan, pero kongresista pa yan sa ngayon, si Camille Villar. Ganon din sila ni Mercado. Actually, 3 Revilla kung nasa Kongres, nasa Kamara. Tatlo yan, mga kabunyog. Sa Kamara, si Lani Mercado, Revilla, yung anak niyang si Dolo Revilla, at yung isa pa niyang anak na si Brian Revilla. 3 Revilla, hindi lahat yan pumirma. Si Eddie Villanueva ng Sibak Party List, doon nga nakakatawa nga Sibak Citizens Battle Against Corruption daw. Ang main na issue doon sa impeachment ay ang ground doon ay korupsyon. Tapos ikaw, Sibak, Citizens Battle Against Corruption, hindi ka pipirma sa impeachment. Kung baga ang nangyayari dito, mga namamangka ito sa dalawang ilog. Sumama si Camille Villar, si Bong Revilla, si Erwin Tulfo, sumama sa lineup ng administrasyon. Bakit? Kasi administrasyon yan may pera yan, may makinarya yan. Lahat halos ng mga kongresista, lahat halos ng mga gobernador, mayor, ay nasa administrasyon. Siyempre kung iikot sila para makapangampanya, makakatipid sila sa gastos. Kasi ang gagastos ng pagkampanya, pag-ikot sa buong Pilipinas, ang mag-organize ng mga rally, mga governor, mayor, congressman ng administrasyon. Pero ang totoo, hindi pa rin maalis sa kanila ang pagka-pro Duterte. Kasi kung itong mga ito ay totoong kasama ng administrasyon, nanguna na yung anak ng presidente sa nagpirma, pumirma rin si Martin Romualdez. Ay kung kasama ka na dun sa administrasyon, kung kasama ka na sa mayorya, kasi yung pagpirma doon, loyalty check yun Sa amin ka ba? O sa Duterte? Di ba ang nangyayari ngayon, talagang nahati na yung Duterte at saka yung Marcos Romualdez? Saan ka ngayon? Sa Duterte ka o sa Marcos Romualdez? Ang nangyayari dito, balimbing itong mga ito. Nanginginabang lang sa administrasyon. Yung mga nag-iisip na iboto yung administration line-up, nandyan si Revilla, nandyan si Camille Villar, pag-isipan nyo. Dinagdagan nyo lang ang mga senador na kampi kay Sara. Grabe, no, mga friend. Kakakapal na mga mukha nila, no? Gaya na sinabi ko, pag hindi makapal ang mukha mo, Leni Robredo, nangyayari siya. Marami pang, yan, mga friend. Basta importante, lahat ng baho ng Sara Duterte, mauungkat na yan. Oo. Not unless nga, sabi ni Justice Carpio, kung magre-resign siya, dismiss na yung kaso niya. Yung pagiging, yung sa, wala nang hihiringin sa Senado. Pero yun nga, pwede pa siyang kasuhan. Pwede naman siyang kasuhan na. Pwede na lahat. Di ba? Ganun lang yun, mga boss. Basta ang aantayin na lang natin dito, mga friend, yung yung sinasabi ni Sara na God save the Philippines. Mabigat ho yan. May laman ho yan. May mangyayari. Paulit-ulit niya sinasabi, God save the Philippines. May nakahanda ho talaga yan. May sasabog. Antakin mo, God save the Philippines. Diyos, iligtas mo ang Pilipinas. Ano yun? Hindi ba yan sa Tagalog? Diyos, iligtas mo ang Pilipinas. Pag siya ay na-guilty o na-impeach, sa tanggal siya sa pagkapangalawang Pangulo, mabigat ho talaga yun. Isipin nyo, sige.
meron ho siyang hawak na bomba na pag siya'y nagalaw, sasabog sa Pilipinas at magugunaw ang Pilipinas. God save the Philippines. Ganun yan, putik yan. Di ba? God save the Philippines. Si Bastay naman, ang hayop pag na-corner ka ay nagiging mabasik. Yung pulong naman, iba. Yang ginawa niyo na yan, hindi magiging parbor sa inyo. Yan ay magiging parang ganun, parang katapusan nyo. Mga ganun, mga banta ng mga Duterte, di ba? Diba? Kaya yan ang atay natin, mga boss. Diyan natin malalaman kung anong meron itong Duterte. At ganyan sila magsalita. Oo. Kaya dasal tayo, baka nga babagsakan kaya tayo ng atomic bomb nito. Itong pamilya nato o anong anto. Patitira na ba tayo sa China? Ha? Ewan ha. O, diba? O. Tsaka ho yung, yung pagbabanta ni Sara na yun, diba? Hindi lang naman dito sa Pilipinas yun. Buong mundo, pinag-usapan ho yun. Yung mukha niya na nanggigigil siya na ipinapapatay niya. Si Marcos, kay First Lady, at saka yung Speaker of the House. Kaya buong mundo ho yun, buong mundo. O, diba? Oo. At ito, buong mundo rin ang nakarinig niyan. God save the Philippines. Parang sinasabi niya, subukan mo, tapos kayo lahat na, di ba? Ganun yun. Magkulab na tayo, mga boss. Pedro Bourbon, welcome to the club. Akala mo naman totoo sinasabi ng Sara. Paawa ipik na naman. Wala namang ginawa bilang bise kundi manggulo at lumustay. Yun na nga. Ewan ko nga kung ano pagsasabi ito eh. Kalat ni Baya, shout out. Arnold po si Diego, shout out. Xerox, ano ba sa Ilocano ang sungay? Sabay tawa. May nag-reply sa'yo Arnold po Yung ba ito? Oy, si Mike, Michelle Edwin, my friend. Xerox, ano ba sa Ilocano sungay? Ang sagot niya Sara. Simple mong bumira, isang salita lang, napatawa mo ako, friend. Yung ba Tagalog na sungay, Sara? Antonio Ricardo, welcome to the club. Sana nga masave ang Philippines. Emundo Cheng, shout out Hindi na tayo dapat pang magpapaniwala sa mga Duterte. Puro mga pananakot na lang ang mga yan. Ngak-ngak kang ngak-ngak at kuda ka na lang ng kuda tapos na ang mga yan 100%. Bunga nga na lang ang mga Duterte para naman kayo bago ng bago sa mga bugok na pamilyang Duterte. May ulo naman yung mundo, Cheng. Oy, sabi ni Secretary Llamas, Marso, may mangyayari baka nga nandiyan yung ICC at yung mga kasong isasampa pa kay Sara Duterte. Plunder, non-bailable yan. Pero dyan nga natin malalaman, mga boss, kung ano pa ang kapit ng Duterte. Kung may kapit sa Supreme Court, may kapit pa sa mga korte rito sa Davao, 100% talagang kanilang korte ng Davao. Kita mo si Kibulog, absuelto agad sa rape. Humihirit si Kibulog, petition for bail dahil sabi ni Turon, patutunayan daw nila na mahina. The evidence of guilt is weak. Natin makikita dyan kung makapag-bail si Kibulog, that's something, di ba? May connection pa. Sabihin, parang ganun yan Ria Manampan, shout out. Huwag po kayong maniwala dyan kay Pusit. Magtatago sila ngayon sa likod ng mga rebelde sa Mindanao, pero hindi lahat sumusuport sa kanila. Nananakot lang mga yan. Kayang-kaya nating alpasan yan. Kayang-kaya nating alpasan yan. Maniwala lang tayo kay God. Diba? Totoo yan. Mundo Cheng ulit, Totoo naman, na-save
Ha? Totoo naman, na-save tayo ng God sa mga kamay ng mga lahing magnanakaw at mamamatay taong Duterte. Thank you, God, na isinalba mo ang bansang Pilipinas sa kamay ng mga Duterte. Yun. Yun pa, pwede pa yun. Kasi, hindi natin alam kung sabihin nito si Sara Duterte. Ano, pakit eh, no? No? Parang pakit siya. Hindi ko sasagutin yan. Anong tanong? Hindi ko sasagutin yan. Ang ganda. AJ Reyes, shout out. Alam mo, Sara, makapal ang mukha mo. Pasalamat ang tao pag nawala kayo, mga Duterte. Tigas talaga ng mukha mo. Pinagpipilitan nyo pa rin sarili ninyo. Ibang klase kayo talagang pamilya. May sayad talaga kayo. Umaasa kayo. Maasa kayo. Gusto pa kayo ng maasa kayo na gusto pa kayo ng tao, mga bugok, kapal ng mukha nyo. Mga mainit ulo ni AJ Reyes. Librado Ludovico, shout out. Anong God save the Philippines pinagsasabi? Dapat God save para tambalustay. Kung mayroon kayong Jesus Christ, arminura nga ng tatay mo ang Panginoon Diyos, yan ang karma ninyo. Dapat mawala na kayong mga dutae sa politika, mga mandarambong. May hitang ulo ng librado. Mundo Cheng ulit, Pagka nanalo pa ang mga tuta ni Digong na sina Bato at Bongo at iba pa, magtago ka na, Garcia. Bakit magtatago si Garcia? Mukhang kinaplansya na yata Jab Alvaro, shout out. God save the Philippines mula sa kuko ng mga sakim na Dutertes at mga allies nito. Totoo yan, Jab. Yan ang sinasabi. Pero iba ibig sabihin nito si Sara Duterte. God save the Philippines, sabi niya. Siya ang presidente ng impyerno. Anong gagawin niya? Anong gagawin niya? Diba? Sabi niya, pag ako magiging presidente ng impyerno. Erlinda Aquino, shout out. Kuya si Angara, hindi magsasalita yan tungkol kay BP kasi maka Duterte din yan. Hindi ko alam yun, Erlinda. Ganun ba? Dito pa lang si Bongbong napaiikutan ng mga puro mga Duterte pa. Duterte, ano pa rin? Patay tayo dyan, Bongbong. Mundo Cheng ulit, Para naman kayong bago ng bago, ito ang totoong kasabihan. Pagka ang ilog ay maingay, ang ibig sabihin ay mababaw. Yan si Sara. Pero ang ilog na tahimik, yan ang malalim. At yan ay si Bongbong. Pwede. Kaya lang kung minsan nag-iingay, paltos Yung Bongbong di ba? Erlinda Aquino ulit Kuya, di ba si Pusit ang presidente ng impyerno? Sabi niya, bakit ginagamit niya salitang God save the Philippines? God bless us, Kuya. Kaya nga, may gagawin siya sa Pilipinas. Yun ang ibig sabihin niya. Michelle Edwin ulit Baliktarin mo lang naman ang mga pinagsasabi ng mga dutae. Then wait and see, my friend. Puro balik. Talagang pag sinabi niya, baliktarin mo Mundo Cheng ulit Mga tanga at bobo na lang ang maniniwala pa sa mga pananakot ng mga magnanakaw na lahing Duterte. Bunga nga na lang ang mga yan. Wala nang power pa. Yun nga, hintayin natin. Pagka nag-guilty si Sara sa Senado, God save the Philippines daw. At sabi naman nung kapatid niya, pag ang animal ay na-corner, parang pakiramdam nila, kino-corner sila ngayon. Ang inang yan. Ano ba yan? Pamilyang yan. Diyos ko. Kasalanan ng Aquino sa totoo lang. Dapat disqualify yan si Digong Paulit-ulit. Late filing presidential candidacy yan, putik. Tapos naging substitute candidate kay Dino para mayor, pinayagan ninyo. Ngayon, ayan, sunog na. Yan ang totoo. Ito. Ria Manampan ulit. Dami kong tawa doon sa Kimo. Hindi mo kasi pinapanood, Ria, kayong mga pelikula ni Robin Padilla Siya si Kimo. Ka-istambal niya si Regine Velasquez. Andun pa nga si Aquino. Yung Pagmutan yung pangalan, Aquino Tiyuhin ni
Chris Aquino. PBBM, solid supporter here, watching from Bacoor, Cavite. Oh, solid pala ito kay PBBM, si Ria Manampan. Ako, Lenny ako. Pero kung Duterte sa kaya naman, saka si Bongbong, dito tatak kay Bongbong. Tiko. Pero Lenny ako talaga. Yung mga kaisama ko sa Talino Warriors, yun, Bongbong sila yun. Oo, sila Mike Cervera, yung mga sila Takeru Miyamoto, o mga Bongbong yan. Oo. Pero magkakaibigan pa rin kami. Oo. Politika lang yan, di ba? Yung Mundo Cheng, oh. Ang lusot na lang ni Sarang magnanakaw ay mag-resign na lang siya para pwede pa rin siyang tumakbo sa 2028 sa pagkapangulo. Kung hindi siya kakasuhan ng plunder na dapat din niyang ikakulong. Doon nga siya pupunta eh. Mahirapan lumusot siya si Sara. Kaya nga yun nga, God save the Philippines. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin niya. Oo, lumusot man siya dito sa Senado dahil nga almost, sure siya na hindi siya makukumbik sa Senado eh. O, diba? Almost sure siya dyan. Pero yun nga, napakahirap para magdesisyon na i-acquit ang isang Sara Duterte sa katakot-takot na napakalalakas na ebidensya na siya, wala namang ibang pinanggalingan kung hindi siya. Oh, di ba? Parang dokumento niya yung ginagamit ng prosecutor eh. Wala namang inimbentong dokumento yung prosecutor eh. Oh. Di ba? Tsaka yun nga, yung pagbabanta niya sa buhay, napakabigato yan. Oo, sa totoo lang. Hindi basta-basta kapal ng mukha ang kailangan mo bilang senador para i-acquit mo ang isang Sara Duterte. Sa totoo lang. O, tuloy tayo. Ay, dito si Pastor. Pastor Jun Lagon, shout out. Hello, Manong Roque. Mali yung pagkasabi ni Sara na God save the Philippines. Dapat God save the Philippines in the past tense form kasi na-save na tayo sa pagka-impeach niya. Pero ang ouster niya na igagawad ng Senado ang assurance ng God's Saving Act sa Pilipinas. Sana ito na ang sagot ng Diyos sa panalangin ng mga Pilipino. Hirap na si Juan Pasang Cruz. Dinatos. Juan Pasang Cruz naman. Andy Lozada, shout out. Kasani, good day. Ang gagawin niyan, ipapagyera tayo sa China, sigurado yun, dahil kakampi ng Che Guayan. Yun pa. Baka pwede pa yun, no? Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out Sabi ni Friend Sherwin. Si Rox, malinaw po sa sikat ng araw. Ang sinasabi ko po sa inyo, mga ka-warriors, 1+1 lang naman po yan, Sir Rox. Bakit po palaging tamimi at ngiwilang ang acting kuting kahit pa nga to the extent na nag-hire na raw ng killer para sa kanya and sa pinsan at asawa niya. Pero walay lang, di po ba? Business as usual, parang wala lang. Kasi nga po, Sir Rox, pag si Sir Ngiwi nagkamali ng kumpas at ginantihan niya pabalik si Madam Sapak, yun na. Meron pong malupit na alas na hawak ang mga halimaw ng Davao na handang isang bulat pag nagkagipitan na. Yun lang yun. Ha? Yun lang po yun, Sir Rox. Wag na po nating ilugaw ang ating mga kutob. Iligaw ang ating mga kutob at sa pantaha. Meron po siyang pasabog na malupit na handa niyang isang bulat kapag siya po tuluyang naipit at naitapon pabalik sa Davao. Yan. Hindi po siya kawalan para sa bansang Pilipinas, Sir Rox. Talaga. Siya po mismo ang naglagay sa kanyang sarili para po siya tuluyang malubog sa munoy. Huwag niya pong gamitin at tawagin ang salitang Diyos. Siya po sana kilabutan. Doon po sa patuloy na naniniwala sa patuloy pong sumasamba sa kanya. Masasabi ko lang po mga pinutukan kayo ng lintik, puro kayo mga buwisit. Mga leche, impong basyang lalayas po muna.
tulad po ng dating gawi, ha? No? Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal, Gabriela Silang po ng Cavite. Ito, ang makulit but super sweet at asumot inyong Tia Deli. Shout out, Sister Grace. Blessed weekend po sa buong team Rocky Warriors at sa iyo po, Sir Rox. At tunay pong magiting ng Isabela, mabuhay ka po. Naamoy ko na po rin ang pag-jackpot mo ng tagumpay sa iyong pinaglalaban para kay Sister Grace. Sana nga po rin, malapit-lapit na po, Sir Rox. Susurrender na rin po ang Bataan. Hello, Sister Grace. Magpakabait ka na. May pag-asa ka pa, Sister. Ang pera ay nauubos, pero ang biyaya ng Panginoon walang hanggan. Piliin mo ang tama, di ka magsisisi pag si Lord ang pinili mo, Sister. Bablog ako naman dyan sa Sister Grace na natin na yan, ha? Para babasahin ko yung mga comments niyo, mga friend, ha? Para matauhan itong hype na ito, sa totoo lang. Joey Quijano, shout out. Siguro ka, Rox, God save the Philippines from Duterte family. Sila ang salot. Nario Punsalan, welcome to the club. Talagang masasave ang Philippines kasi maaalis mga Duterte, mga salot sa Pinas. Hindi natin alam yan, Nario. Baka may pasasabugin nga yan. Billy Bona, welcome to the club. Tanggal ang angas ng ungas na bastos na sotang inang bangag. Erlinda Aquino ulit. Kuya, ang mga dutay, mga sanggano at mamamatay tao. Diba? Whiskey, shout out. Hirap kay BP, denial mental eh. Joey Tobileo, good PM. Nahuli ako sa pakikinig, God save the Philippines sa mga Duterte. Yun nga. Oscar Regalario, welcome to the club, ha. Dapat mag-resign ka na lang, Sara. Nakakahiya ka naman, no? Dinala milyon-milyon na pera. Saan mo dinala yung milyon-milyon na pera, ha? Tanong kay La Chica, ha? Tsaka kay Nolasco. Marcelo Chan, welcome to the club. God save the Philippines from Sara Lustay. Diba? Marcelo ulit, Yan ba ang statement? Pumapabor sa ibang lahi? Huwag iboto si Marcolecta. Okay, tayo dyan. Shirley J. Sir, ang masasabi ko lang para dyan, Karox, God thanks you so much. Sana tuloy-tuloy na po ang kaso ng mag-amang na yan. Sana po mawala na ang mga Duterte sa gobyerno ng Pilipinas. God save us. Amen. Diba? Shirley ulit, Ang mga Tulfo brothers talaga, forever Duterte yan. Kaya wala akong tiwala. Di ba hindi nagpirma sa impeach si Sara, si Erwin Tulfo? Yung pamangkin yata, pumirma, pero si Erwin hindi. Di ba? Tsaka sa Senado, marami pa dyan. Yung Grace po, di pa rin tayo sigurado rin kay Grace po kung pipirma yan. Para ma-acquit si Duterte. Remember, nung nawala na si Digong, di ba nawala na? Binubuhay ngayon yung Parmali para ituloy yung investigasyon sa Parmali. Pinapipirma yung mga senador. Hindi pumirma si Grace po. Isa si Grace po, hindi siya pumirma. Silvino Abiliano, welcome to the club. Mukhang demonyo ka, Sara. May ulo nito. Silvino Abiliano ulit, Walang hiya ka, pusit. Oji Castañeda, welcome to the club. Tama yung God save the Philippines from Sara. Oji ulit, Anong tiwala? Wala na. Ubus na. Ramon Valencia, shout out, Good morning, night, bossing. Bossing, hindi ko pinapanood yung si Sara Kim, alias Pusit, Flavor. Placido Silva, welcome to the club. Tingin ko hindi makokonvict si Sara. Takot magtanong yung bobong yan. Tingin ko hindi makokonvict si Sara. Takot matanong yung bobong yan. Sigurado akong pag mabibigat na ang mga nagtatanong kay Mandarambong, siguradong mag-resign na lang agad yan.
natin. Ramon Valencia ulit ito. Opinyon ko lang ito sa sinabi ni Mary Grace Piatos. Maliligtas lang ang bansang Pilipinas kung maaalis ang buong pamilya at mga asong taga-tahol na nakapwesto at nakapaligid sa kanila. Totoo. Ramon Valencia ulit ito. Bossing, dapat pag natuloy ang investigasyon sa Senado, pag bumoto ng no, tanungin kung bakit no ang boto ng isang senatong. Ipaliwanag niya ng malinawan ang mamamayang Pilipino. Mangyayari yan, Ramon. Ipapaliwanag nila yan. Yung mga boto nila, ipaliliwanag nila kung bakit no at saka yes. Pero, hindi mo pwedeng i-cross-examine. Ganun na naobserbahan ko nun, ha? May babasahin sila na, therefore, I vote no. Tapos na yun, lalayas na yun, nakatoga na yun. Ganon yun. Testing ko, shout out Karoke. Revilla at Estrada, hindi bibitiw ang mga yan kay Digong dahil pinakawalan sila sa kulungan ni Duterte. Di ba kaya dapat wag iboto sila? Di ba? Alam niyo, nasa kamay pa rin. Sabi ko sa inyo, nasa kamay pa rin ng mga butante. Ang kapalaran nitong mga ito. Pero yun nga, sa dami ng pera ng mga yan. Tsaka mga dynastiya na yan. Baka yung mga iba dyan, wala pang kalaban sa kanilang distrito, di ba? Delia Alpilor. May topak na yan, sir. Kala mo masaya pero wag ka. Nagwawalang mag-isa dahil nagkakaisa na tao yung bayan. Kasi namulat na ang mga ginago ng pamilya na yan. Salot sila sa bayan. Matuto na po tayo sa mga iboboto natin. Lahat ng asahanay ni BBM. Huwag nang iboto. Salamat Sir Rox at walang sawa sa pagbabasa mo sa mga comments dahil dyan mawawala ang stress sa nangyayari sa gobyerno natin. Ingat po tayong lahat and God bless us all po. God bless Rodelia. Federico Mandaco. Sino kayang Diyos yung tinatawagan niya na God save the Philippines? Siya yung nagsabi na siya daw ang presidente ng impyerno. Buti lang hindi siya umusok nung tinawag niya ang Panginoong Diyos. Sara, ito ang tama. God save the Philippines from the Duterte family. Yan ang dasal namin. Totoo yan, Federico. Tinatawagan niya. Siguro nga, mapapakawalan niya na yung mga nasa ilalim ng mga baul na mga kaluluwa ng demonyo, di ba? Amando Abella, shout out. God save the Philippines from Sara. Alberto Ulaer, shout out. Karoke, ang kapal ng mukha nitong si Sara Duterte. Magsabing God save the Philippines. Mabuti pang sabihin mo, Sara Kibuloy, save my confidential fund. Baka sabihin pa ni Kibuloy, Sara Duterte, na addict ka na kasi sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kapal ng mukha mo. Magsabing God save the Philippines. Sara Duterte, ang kapal ng mukha mo. Kasing kapal ng pader sa Muntinlupa, Bilibid Prison, Karoke. Totoo yan, Alberto. At may sinabi pa siya. Bukas naman na natin katilakayin yun. Pero, sandali naman. Mas masakit pa raw ang iwan siya ng boyfriend niya kesa ang siya ay inimpeach ng Kongreso. Putik yan, tibay, no? Uy, ganun pala ba't tatawag ka pa na abogado, di ka pa mag-resign? Walang kwenta naman pala sa'yo, ma-impeach ka. Mas may kwenta sa'yo yung boyfriend mo. Sino ba boyfriend mo? Mary Ruiz, shout out. Napakayabang mo, Sara, bastos, halimaw, magnanakaw, tabatchoy. Mainit ang ulo ni Mary Ruiz. Federico Mandak ulit. May pakiramdam ako, mape-pressure ang Senado para tuluyan magilty si Sara. Sana tama ang pakiramdam mo. Dahil sa negative impression ngayon ni Sara, bagsak na siya na dapat samantalahin na ni BBM. Kung sa akin lang dapat tuloy-tuloy ng wag nang antayin yung June 2 kasi lalamig ang issue habang galit pa ang taong bayan ay pukpukin na yan kasi June 2 pa naman yan, mahabang panahon para makapaghanda sila, Sara, at yung mga trolls niya. Sigurado mas lalong magiging agresibo sa pag-damage control sa mga sinasabi ni Sara, pero yung Sandro Marcos mukhang pinapakinggan na din ni PBBM ngayon. Kumikilos na din ito
at nagsasalita na rin laban kay Sara. Tungkol naman sa mga banta nito laban sa ama niya, ina, uncle niya, ay lalo't higit sa lolo niya ay pahuhukay tatapos sa West Philippine Sea. O, di ba? Paano mo pa walang ano yun? Di ba? Elizabeth Scaria, good evening, Sir Rox. Dito pinapakita nung paano katalino daw itong si Sara. Yung mga binitawan niya salita dito at bigkasin niya ang God Save the Philippines. Ha? Anong ibig mo sabihin? Di ba niya alam ang maraming matutuwa at bibig kasi nating lahat na Pilipino? God, thank you. At wala na sa gobyerno at mag-celebrate tayong lahat. Viva Pilipino! At nanaig ang tunay na laban ng kabutihan versus kasamaan. O, totoo yan, Elizabeth. Elizabeth ulit, oh. Ito namang reaksyon ni Sara. Wow, kung makangiti, wagas. At baliwala daw ang impeachment sa kanya. Yun ang pinapakita niya sa taong bayan na matapang siya at malamang na may masamang plano ito, kaya ang ibig sabihin ng God Save the Philippines. Kaya dapat maging alisto ang administrasyon ni BBM. Di ba, Sir Rox? Yun nga sinasabi ko, Elizabeth. May plano yan. May gagawin yan. Sabi nga ni Baste, ang hayop ikapag nasukol, nagiging mapalasik. Oh. Elizabeth Iscario ulit. Sir Rox, dapat maging mapanuri din ang mga botante at magising na kung bakit kailangang ma-impeach itong si Sara at huwag nang makabalik ang mga Duterte. Maging matatag dapat ang gobyernong ito at tiktikan nila ang bawat kilos ng mga ito kasi di natin alam kung ano ang plano nito sa ating bansa. God save us. Huwag niyong hayaang manaig ang kasamaan sa pamumuno ng mga Duterte na yan. Help us, dear Lord. Help us, dear God. O, di ba? Yun nga eh. David Alin Mendoza, shout out. Karox, kung makakaharap ko lang yan darling ni Kalatni, sasabihin ko pa ng isang malutong na gunggong. Uy, love na love ni Kalatni yan eh. Johnny Bigod, shout out. Lalo na pag nakita ko yung kembot-kembot ni Sara Duterte, gusto ni Kalatni yan eh. Johnny Bigod, oh. Gandang gabi, Karoke. Anong God Save the Philippines? Baka God Save the Queen. Queen of corruption, Queen of all liars, Queen of evil. Yun nga eh. Ted, ito na si Ted. Para sa akin, Karoke, malaking kakulangan si Sara pag nasa pwesto pa ito dahil laging may kulang sa ginagawa niya. Pati kaban ng bayan laging kulang. Ngayon, pag mawawala siya sa pwesto, walang magkukulang. Ganon. Concepcion Barce, welcome to the club. Ang lakas ng apog ni Sara. Sinusuka ka na ng Pilipinas. Sana pumunta ka na sa China. Wala kang malasakit sa mga Pilipino. Dapat mag-resign ka na lang para makatulong ka na sa bansa mo. Kapalmuks ka. May taulo ni Concepcion, no? Paisa. Amado Galang, welcome to the club. Hindi may impeach si Sara sa Senado dahil mga judges, mga Dutertanings, itaga niyo yan sa bato. Opinyon ko lang. Naniniwala ako sa iyan, Amado. Yan lang. Sa totoo lang, naniniwala ako sa iyo dyan. David Estacio Jr. Shout out. Maayos si Lenny. Talagang maayos si Lenny. Patrick Gomez, shout out Mahihiya ako kung Sara supporters ako. Di man lang marunong sumagot sa media. At pinagtatawanan lang at di marunong mahiya. Kapalmuks talaga. Yun nga eh. Puro mga tanga rin naniniwala dyan. So, totoo lang. David ulit, mga Pinoy, matutot na tayo. Huwag na tayo bumoto ng mga artista na walang alam sa batas. Diba? David ulit. Buti pa channel mo malinaw mag-review ng topic. Yung puro lapping track. Salamat, David. Erickson, welcome to the club. Kapag na-impeach si Sara, save the Philippines at safe pa sa mga kabulastugan nila. Totoo yan, Erickson. Chupista Bunaaw, shout out Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Baka ang dapat sabi ni Sara, God save my family. Wala siyang karapatang magsabi ng God save the Philippines dahil wala
Wala naman siyang nagawang maganda sa bayan. Pinapaniwala lang ang kanyang mga zombies na sila ay mabuting tao. Iba talaga pag marami kang pera para ipangtapal sa mga mukhang pera. Sana maisip nila ilang taon nilang paghihirapan ang kanilang pagkakamali, ang siste, damay-damay na. So yan, chipista. Kita mo naman kumamigay. 3 kilometro, bibigyan lang ng kapiraso. Putik na pinipilahan ng mga taga Davao, kawawa. Ano? Lisa Cruz, welcome to the club. Siya pa ang pangalawang powerful sa bansa. Siya pa ang hindi sumusunod sa ating mga batas. O, diba? May sarili silang batas. Si Duterte nga, kaysa ikulong daw yung mga mas maganda patay na para hindi pa makakatipid pa raw yung gobyerno. Angin. Pipisa bunao ulit. Tayo pong mga naniniwala sa tama, tayo ang may karapatan na magsabi ng God Save the Philippines. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa mga taong pansarili lang ang iniisip. Totoo yan. Chupista ulit. Nawa po ay aagahan pa ng ICC ang pagkuha sa matandang halimaw para di na makatakas. Totoo yan. Lisa Cruz, God Save the Philippines sa kuko ng mga dudes. Tatay Samson, welcome to the club. Ang realidad, nakabilanggo ang Davao sa mga Duterte kung may babangga sa pamilya nito, lalabas lahat ang tunay na saloobin ng mga taga Davao. Bawiin lahat ang mga nawala sa kaban ng bayan. Totoo yan, Tatay Samson. 3J Shop, shout out. God save the Philippines from the hands of Sarah and her kahoots. Ang ibig niyang sabihin, totoo yan. Pero hindi, meron siyang bombang isasabog siguro sa Pilipinas. Na mauubos ang taong nila lang. Ang ina yan nakakatakot sa mga binibitawan nitong mga Duterte. No? 3J Shop ulit. Akala ko ba siya ang maging presidente ng hell? Bakit pati ang Diyos ay dinadamay niya sa kanyang kalokohan? Ang tatay niya minura ang Diyos. Tapos ngayon sasabihin mo yan, mga butante, hindi pa ba kayo natatauhan kapag binoto nyo ito o ang mga kahoots nito ay parang nilapastangan na rin ninyo ang Diyos dahil kumampi kayo sa mga kampo ng kadiliman. Hindi, 3J Shop ka, baka may gagawing malala ito. Kaya mabigat yung God Save the Philippines, puta na. Ted ulit Sa kapya sa Senado ng isang araw, ang sabi ni SP Escudero ay di nila dapat apurahin ang impeachment hearing lalo pat nag-adjourn ng Senado. Ang sabi naman ni Atty. Rene Bueno, nanonood talaga to si Ted. Nakakita na ay labag sa konstitusyon pag ganyan ang ginawa ng Senado matapos magtanggap ng impeachment complaint. Ayon daw sa konstitusyon ay dapat daw itong aksyonan agad. Hindi daw pwedeng ikatwiran ni Escudero na pag-adjourn ng Senado. Ang katatapos daw na adjourn ng Senado ay di kasama ang impeachment ni Sara. Bukod naman daw ito sa dapat aksyonan agad. Sabi naman daw ni Joel Villanueva ay hindi daw prioridad ang impeachment ngayon. Sa pakikinig ko ng vlog ni Atty. Enzo, malamang may mananagot dito dahil sabi ni Sandro Marcos dapat daw inumpisa na nila paktay si Mang Isko. Ewan ko lang. Bahala sila, putik yan. Basta ako, lumabas na lahat. Gusto ko lang makita kung ano yung sinasabi ni Sara Duterte na God Save the Philippines. Yun ang gusto kong makita. Kung anong ibig sabihin nito. Parang sabi nga ni may sira sa ulo na talaga kung ano na siya sabi. Di ba? Tatay Samson, bahagi na ito ng kasaysayan. Dapat ibahagi ito sa eskwelahan para nasa isip lagi ng mga estudyante pagdating araw ng kanilang pagboto. Di ba? Ano to? Boyabak to Kulaturia. Boyabak to Kulaturia. Welcome to the club. God save the Philippines. Natandaan nyo po ang sabi ng ama niya about sa Jesus, huwag niyang gamitin. Diba? Reynaldo Gonzales.
God save the Philippines. Not the one who said President of Hell. Diba? Marilo Pabianak, shout out. Jeff Ramos, shout out. Eman Escalona, shout out na ka. Marilo Pabian. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. About po sa sinabi ni Sarah, God save the Philippines. Kung ang taong bayan ang nagsabi, lalo na mga ka-warriors, makatotohanan yun na panalangin. Pero coming from her, mga China, mouth, siya ay mapagpalat kayo lamang yun. Totoo naman. May masabi lang siya, pero kung magpakatotoo lang siya, mas ma-appreciate pa natin kasi hindi yun ang klase ng personality niya. Marahan magsalita, no. Mga Diyos, no pa rin. Mababang loob, no. No pa rin. Tanging totoo lang ang sinasabi niya sa Oriscon Syukran. Yun lang, pero hindi natin nararamdaman ang taos puso kung sinasabi niya kasi obvious din naman siya ang gumawa. Nawa mapabilis ang trial para mabawasan ang stress ng bayan. God bless po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Maharilo Castro. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. God bless. Hi. God save the Philippines. From Dutertes. Magandang hapon po mga boss.